Charang! Ayan. Charang pa ulit. Sinuotan natin after almost 6 months ang regalo sa atin ni Michelle, ng ating ninang sa Amerika. Thank you po. Ayan, so bibili kami ng banana Q. Kasi nagtanghalian kami, para bagang nung nakasakay na ako dito, saka ako naramdaman na parang may tinik. Kasi bangus ang kinain ko, yung paksiw na bangus. Kasi kung nalaman ko agad na meron ditong sabit, nung nakain pa lang ako, ang ginagawa kasi namin, yung isang buo na kanin, yung mga ganito kalaki. So, hindi mo siyang ngangalatin. Pag salpak mo sa bibig mo, sabay inom. So, wala na nga eh. Kaya ito, baka makakatulong sa atin banana Q. Okay, testing. May nano pa oh. Pag nalunok yun. Pag nalunok. Okay, testing natin din eh. Baka mabulunan ako. Ang laki yung tipak na ano ko. Okay, lunukin ko. Hindi pala, tubig pala. Tanggal. Ay, nako. Masarap tapusin ko na to. Kakakailan natin na silbut yung isang araw eh. Burito ko to lately, yung nga lang, yung sugar, yung matamis. Siguro mga isang buwan na rin akong parang na-addict dito. Diba, lumilipas din naman. Meron akong mga moment na ice cream. Nung mga una-una lang, may moment ako na hindi maaaring wala akong Pringles. Nung una-una pa, hindi maaaring wala akong pudding na tinapay. Mga ganun-ganun, nawawala rin naman. Sobrang init. Ay ko, lumagutok. Eto. So sabi ng kapatid ko, ay ano, nahak daw. Ayan o. Nahak daw. So ito yung account. Ayan. So, eto, may naunang message kanina. Eto, ayan o. Pasuyo po. Pasuyo po. So, hindi ko ito nabuksan agad kanina. Kasi nga, may papaba ako, kakain ako. Tapos may iba pa ako iniisip, sabi ko, mamaya ako nabubuksan. So, nauna itong kay Ate Christy na mabuksan ko kasi natapos na kami kumain. Ayun, titingnan natin kung ano yung balak nito. Itong mga ano, dito? Mang loloko. Dito nga tayo init eh. Actually, meron pa ako dito isang tubig, pero kahapon pa ito, nainitan na to. At ayon sa akin nabasa sa Google, ay wag nang iinumin kapag nainitan na ng medyo matagal-tagal, nababad sa init. So kahit marami pa siya, pakarami po, ay hindi na natin ginamit. Nagbumili na tayo ng bago. Okay, so dito tayo. Buksan na natin. Kunyari, pinsan, bakit? Pinsan, bakit? Pinasan na nakalagay. Pinsan. Pinsan, bakit? Ala. Ang lalaki kasi ng fingers ko eh. Yun. Tingnan natin ang sagot. Habang naghihintay tayo ng sagot, hindi niyo ba alam, bago ilibing si Richard, nag-post uli ako mga 2 days before. Nag-post ako na kung meron pang gustong handog ng anumang tulong para sa nanay ni Banak, ay pwede po dito sa number na to. Ay, sa Gcash, binigay ko yung kay Ira. Diyos ko, may tumawag agad. Yung pangalawang tawag, yun, lumapit sa akin sa Ira. Ito, sisikuhan natin ang video. So, eto yun. May scammer na may scammer. Hello? Sino po sila? Sa Team Kasaludo, ma'am. Apo. Ikaw dito sa post ni Rubato Lodi. Apo.
ikaw ba si Ira? Opo, ito na po. Okay, kano-ano po ba ninyo si Mendoza, yung namatay po, Richard? Kaibigan po, family friend. Okay, magbibili kami ng tulong ha, Ate Ira. Oo. Magdalos po sa inyong kaibigan. Ay, tumawag na balito sa inyo? Parang kayo din po yung tumawag sa akin kanina. Ganito din po ang boses eh. Ha? Kayo po ba yon? Grabe. Tumawag kanina? Oh. Parang ikaw po. Grabe, diba? Grabe silang manloko para magkapera. So kahit may sakit, aagawan nila. Kahit nawala na, aagawan pa rin nila. Diba? So, hindi ko lang kung anong pag-iisip meron sila o kung anong itsura ng puso nila. Sa totoo lang. Tayo namang lahat, hindi man tayo perfect. May mga nagawa rin tayo mga... Siyempre naman, nung bata pa tayo hanggang paglaki natin. Kung hindi man lagi, once in our lifetime, may nagawa tayong kasinungalingan o pambuburaot or konting kalokohan, mga ganun, diba? Pero ang ganitong talagang grabe. Criminal lampeg. Hindi ko alam kung paano sila nakakakain o kung paano nila napapakain ang kanilang mga mahal sa buhay nang galing sa panluloko. Diba? Wala pa rin. Ay, sobrang init. Umalis na kami. Hindi na siya sumagot. Tapos ay, makikipagkita tayo ngayon sa aking kaibigan. Siya yung sinasabi ko sa inyo na makakasama natin sa mga susunod na araw. Oo, kasing Lucrecia rin ito namin na Joseph at Tinabanap. Oo. Ngayon, nagtuturo siya ng isang kandidata para sa Miss Calapan. Miss Calap Festival. Tama ba yun? Mutya ng Calapan. Tama. Mutya ng Calapan. And, ako kasi, yan talaga yung trabaho ko nun eh. Nagtuturo ko ng mga talent. Ano tayo? Pageant coach. Nagtuturo tayo ng bukod sa modeling. Ay, wari ko eh. Hindi kayo makapaniwala, ano? O natuturo tayo na ng modeling, personality development. And ang pinaka-ponga talaga kung bakit may mga nagpapaturo sa akin is gusto nila magpa-handle ng Q&A. Ayun. Kaya yung sabi ni Joseph ng isang araw na kung sasali kami sa beauty contest, ay baka sa Q&A lamang ako. Magkaroon ng point sa 0 na sa beauty. Hayop din ano. Hindi rin magandang tabas ang bungang anong kumain natin. Pero alam niyo ba na ito namang ikaw na rin naman to eh, na nakasali na rin ako sa Miss Gay. Yun. Yung isa, dito na laro-laro lang ito eh, pero nasa Thailand na kami talagang dumadayo kami sa mga 3 na salihan ko. First runner-up tapos panalo lahat yung 2 title. Title? Oo. Ito yung isang picture say. Mataros-taros ako sa Q&A. Pero syempre hindi ako kasing galing ng mga napapanood ko. Kasi yung mga candidates talaga ngayon talagang kumbaga pag nasa pageant life na sila, kalahati talaga ng panahon nila binubuo sa pag ng Q&A, pagpa-practice ang kanilang communication skills. Particularly sa mga panahong ito na talagang malaking factor ang kagalingang sumagot. Lalong-lalo na pagdating sa Ingles. Hindi na ako ganun kagaling, pero kung kami lang mga gilas-gilas at saka kung magtuturo din lamang ako ng mga tamang phrasing, pausing, ng tamang pagbibitaw ng dialogue, ano mga maganda sa Q&A, ano mga dapat mga tips na dapat tandaan, meron ba yung mga rhythmic pattern na sinusunod para mas maging impactful ang iyong pagsagot, ano mga quotations ang pwede mong gamitin sa mahayos mayorya ng mga tanong, mga ganoon. So mga ganun tinuturo ko. Oo. Kumikita ako dyan dati sa mga ganyan-ganyan. Ngayon, eto namang racket natin ito ay parang kaloob natin sa ating kaibigan kay Sandra. Ayun. So, alam niyo na ngayon, Sandra po ang name song nung pinahulaan ko sa inyo ng isang araw sa isang nating vlog na sabi ko man din sa isang araw po makakasama naman natin ay si diba? Kung ano ng mga hula nyo, diba? Pero may nakahula din ng Sandra. Ayan. So, mamimit natin siya ngayon. Actually, namit na natin sa San Teodoro nun. Pero sa kainan lang sa Lafang. Ngayon, mas malaki yung ano niya. Mas malaki yung kanyang
ang tawag dito, mas malaking kanyang partisipasyon at ang kanyang exposure sa ating camera ngayon. Magbibihis lang ako, tapos si Joseph, tinawagan ko na rin, sasama rin daw siya. Si Joseph man na magaling sa talent, yung mga pagtuturo ng mga talent, umakit sa 8 palayok. Ay, naku, kaya niya yun. Napauna lang. Okay, so mamaya malay niyo, mabigyan ko ng sample ng modeling skills. Limot ko na, hindi na. Pero samahan niyo ako syempre na matulungan yung kandidata ni Sandra na mahasa ng kahit konti sa kanyang Q&A dahil bukas na po ang closed door interview ayon sa ating kaibigan. Kaya, go na tayo. Huwag kayo magkakakala, syempre kasama kayo. Candidate number 1 is 16 years old, representing Bayanan Dos. Introduce yourself. This is Fatima Elizabeth Luntok, representing Bayanan Puno. Okay, tara na. First time ko nakababa sa area na to. In fairness sa matagal na panahon. So ito yung Kapitolyo. Yan. Yan ang provincial government. Let's go! Ano yan? Yung nilabhang ko. Oh, ano ba? Nag-smell na yung sapatos mo, Ari. Bayan na ng bago. Diyos ko kung makabigay sa... Ala, ang laki nga ng... Ayun, mamaya. Kinalbit ako. Okay, fine. Doon naman. Let's go. So, dadaan natin yan sa... Ang ganda mo, Mari, sa pink. Ay, naku, yung sinasabi ko sa'yo. Akala ko liyamado na ako. Taki nag-orange na. Courtesy of Tetet Bautista kasi hindi ako nakasama sa Palawan. Ay, kaya ito, ibinigay niya sa akin. Parang gusto ko rin pumunta ng Palawan. Yung Maganda pa unang sa sinuot ko ito, hindi ko na picturean. Nag-request siya na mapicturean. Mas maganda at least ENA maano mo sa ano di ba? Yes. Okay, sa vlog mo. I would like to thank sa Tetet Guerra Bautista. Okay. Gumanda daw ako sa kulay pink. Oo nga, Mari, lumutang ka lalo. Che. Ha? Plus. Di ba meron silang sariling ano, parang may basketball na konting park. Kagaya sa Sivera, di ba may konting ano dun? May konting park na maliit. So hanapin natin yung pataas tayo. Nalalabas ko si Sandra. Okay. Sige, labas ka. Pataas to pataas. Mamimiti na si Sandra. Ay naku, ang ganda. Maganda pa dito. Pag girl ka, Mari, ha? Malawak din. Gaganda rin ang bahay, no? Hoy, kapag may nag-ano sa iyong ano ha, Ay, hindi ba yan ang plaza? Nahingi ng Gcash ha, Marlene. Ano na? Alisay. Baka may humingi sa iyong Gcash, Marlene. Ay, Diyos ko! Nahingang ka rin? Hindi. Tinawagan Ay, di ba ko sabihin na ano ka rin? Oo, pero Ay, tinawagan ko muna. Yung ini-introduce ko sa inyo kanina, na may nagtimbre sa akin si kapatid, na yung Marlene Dalisay, siya pala ay na ano rin, na-contact na nung scammer. Ano sabi sa'yo? Kaya hindi ako maniwala, nagpo-po sa akin. Papasa naman po ng 1K. Gayaan. Oo. Sabi ko, Dito. ako hindi to si Tita Marlene. Tinawagan ko, hindi niya sinasagot, wala daw siyang load. Sabi ko, naku po, hindi ito. Ang isang Marlene Dalisay Madiraso, mauubusan ng pera. Isa sa mga pinakamatalik ng San Vicente. STL Queen yun eh. Ay naku, siya yun. Mamaya natin pag-usapan niya, talagang grabe. At pati ang aking pala mga kakosay na timbrehan din. Okay, dito na tayo, hanapin natin. Ay, Diyos ko. Mababa lang naman dito. Diyos ko, takot pa rin ako sa mga ganyan. Oo, takot. Meron akong ano... Ano, Mare? Pwede kitang pababain dito, Mare. Maghanap ka na ng tricycle. Diyos ko, takot ako sa... Kasi ako ano talaga... Sandra Sunga sa Berguanza Buda de Asis Isoto. Afraid of heights, paano grabe. nila nakakaano dito sa sakyan na Sa plaza. Nakatakot! Ayun, sobrang tarik talaga. Semi-sandy sana suset. Sana Sandra. Sobra. Tawag mo kasi sa Sandra kung nasan baga siya. Ay, plaza rin, wala naman eh. Ay, baka yun. Hindi ba yun? Ayun na, may tao sa harap. Oh, yan na nga. Ayan. Ang haba ng buhok. Sandra! Where are you? You winner. Sandra Aluhipan. Aluhipang dagat. Alam mo kang aluhipan. Presenting Robotology. Ladies and gentlemen, please welcome. Ayun lang sa inyong lahat. Ito pang kandidata. Ito. Ladies and gentlemen,
naman, Sandra, eto na. Ang pinagmamalaki ko sa inyo. Ang ganda. Ay, yung candidate? Yes. Ilang taon na? Agad, nakakahiya. Huwag naman tayo video. Hindi kaya ano i-vlog niya yan. Oo naman. Okay. Eto ano nyo, eto yung candidate ni Sandra. And she is joining Miss. Huwag kang malis ka na pambit mo siya. Mutya ng lungsod. Mutya ng lungsod ng Kalapan. Ayan. Ito yung past winner, 1976. Hello po. Ay, kailan ang laban ba? Sa Tuesday. Bukas na ang Q&A. Ayun. Ay, saan ka pumapasok, darling? Sa Philippine Science High School po, sa Batangas. 16 years old? 18. Ako nga palang high school nga pa rin, 18 na ano. And of course, the future mayor, Doyang Lechon. Patay pa. Ano may kakatyan? Sorry po. Okay. Okay, testingin natin ang ano. Ito po yung talent ni Sandra. So, titignan natin ang kanyang kalibre sa pag-handle ng mga kandidata. Yan po ang trabaho namin before. So, bago tayo nakapunta ng Zimbabwe, ay tayo nag-handle ng mga ganito. And usually, mas nagiging concentrated tayo or focused sa pagtatanong, Q&A. So mamaya babanatan natin ang konting tanong yung bata. Pero ngayon, syempre, tetestingin natin ang lakad na kinoryo or ginawa ni Sandra para sa kanyang talent. Yan, si Joseph yan din po. Si Sandra yan din. So magkakasama talaga kami nung una. Ngayon kasi sobrang dami na ng mga talent scouts, mga handlers. So madami na team-team na, no? Yes. Team-team na ngayon. Na. Okay, testingin natin, ladies and gentlemen, candidate number 1. Number 4 siya. Number 4. Barangay Suki. From Barangay Suki. Let's go! Music. Alam nyo, she reminds me of Hias Govinda Ramos, the First Lady of the province. O, kasi ako yung director na Miss Divine nung kapanahonan niya. Hello, Hias. May ano, diba? May yung same aura. Same aura. Ikaw ba ka nanay ni Re? Hindi po. Katulong niya. Mother! Ikaw nga, mother! Ay, talaga, Diyos ko! Ano pa nanay? Pero nahihiya siya. Wala siyang ayos-ayos. Walang ayos-ayos. Dahil naman akin may Okay, nahihiya ang mother niya. Alright, so, papraksin pa niya, patuloy-tuloy pa yung pag-ano niya, yung personality and ano niya, yung kanyang aura and kabuuan. Especially kasama natin ang dating beauty queen. Oh my God. She is Miss Cauliflower? Miss ano? Ma. Miss Fatima Elizabeth Lintek Alit Lonton pala. Cruz. Ha? Cruz. Yun ang totoong pangalan ni Cruz. May I see your walk? Disco mo naman. Tingnan natin. Tumatanda lang tayo, pero nandun pa rin yung aura. Ay! Yung biglang palig na yun, darling. Baka mamaya ang rayuma. Okay, so testing natin sa mga basic questions. Nagtuturo po tayo noong kabataan natin, tayo nag-handle ng mga Q&A ng mga kandidata. Pageant coach din po tayo, kagaya ng ating mga kaibigan na si Joseph at si Sandra. Okay, si Sandra po ang talent scout and pageant coach. Pagkaganda ng kandidata from the Taliban. Introduce yourself, darling. Hello, I'm John Christian Musamsam Abutar. I'm representing Barangay. Pagkala ng aura niya, actually may hawak siya sa First Lady ng Oriental Mindoro. Si Miss Hias Govinda Ramos of the Lord. Okay, and ako yung director ng pageant nung sumali siya. Bigyan natin ng konting questions. So this is your first time to join the Yes, pageant? it's my first time. It's my very first pageant. What's the feeling? It's very exciting, but it's also very nerve-wracking since it's a very competitive industry. The basic and the usual question? Why did you join this pageant? Well, I wanted to explore more of what I'm capable of, and I believe the pageant is the best field for that. Okay, so sa mga light questions muna tayo. Usually, nagsistart ako sa mga light questions. Favorite color? My favorite color is dark blue because it's the color of my dream school, which is Ateneo de Manila University. Music artist. Usually, nandiyan ka sa mga ano sa mga makabagong artists, of course. Any favorite song that you wish would be played when you
walk sa runway during the gown competition. Any suggestion? If you would be given this opportunity to suggest, okay, I would like this music to be used while we were doing this ramp modeling. As someone who is really invested in pop culture, Taylor Swift has some good songs to walk the ramp on, and I would probably put the aux on and play Style by Taylor Swift because I'm sure that all of the girls there are gonna be so stylistic. Okay. Mataray, mukha kayo magpakabagwell. Diyan lang kayo, tatanungin natin siya ng medyo difficult questions. Okay, cut mo na, darling. Ang galing! Magaling siya. Magaling siya because walang introduction about ano yung lalabas ng bunganga ko, di ba? And she did it. Magaling, darling. Just always smile when you are answering questions. Galing, di ba? Di pala ako nakatingin, sorry. Ladies and gentlemen, ako po, eto na ang I'm sure kariba nito dati ni Kumara sa kanyang pagrampa. Sila talaga yung mga veterano pagdating sa rampa. Ako talaga pang Q&A lang. Pero mamaya, hi. Don't me. It's April. Okay. Tingnan natin ano niya. Ang touch. April touch sa kandidata. Ano ba ganun, Darin? Pandagdag ng sugar. Kuha ikaw, Darin. Masarap. Ako din. Mainit, ha? Kuha. Pero ako pumunta kay Ebano. Mira! Puro taas-taging. Ang dali. Siyempre ngayon, interviewin natin siya yung mga formal na sabi ko umupo sila para mukhang judges because the girl, bongga yung content niya, maganda yung lumalabas sa kanya. I-expect yung bonggang-bongga yung kanyang thoughts into beautiful words. The problem is, the way the judges would see her, I think parang may kaba, parang may tension. So sabi ko, dun lang, yun lang babagoyin ko. Okay, ladies and gentlemen, kunwari, andito na tayo ngayon kasi bukas yung kanilang closed door interview. And syempre, kailangan niya ma-imagine ito yung mga judges from Miss Universe Philippines, from Miss Grand International, from Miss International, and from Miss Barangay. Barangay International. Yeah, naman kasi. From Miss Barangay. Yes, Barangay International. Okay, so tawagin natin siya. Ladies and gentlemen, let's begin with the interview. Parang casual competition. Okay, tawagin na po natin ngayon ang candidate number 4 for this interview. Okay, so candidate number 4, simple questions, basic questions muna tayo. Would you kindly introduce yourself pala? Introduce yourself. Hello everyone, I'm Don Cristiano Sangsang Avatar. I'm 18 and I'm representing Barangay Suki. Some things about myself is that I'm still studying at the Philippine Science High School Calabarzon Region Campus, and in my college, I would like to take applied physics in the Ateneo de Manila University because that is my favorite subject. And the reason why I joined this pageant is because I want to explore and get to know myself better, and I chose pageants in that field because I know that it will be exciting and it will be it will just give me more growth in the future. Thank you. What do you think are the qualities that a title holder should have? A title holder should be well-spoken, should be eloquent, and should be an image of strength for the people who are looking up to her. And I know that all those qualities is something that I have, and I can't wait to win the crown. Thank you. Usually they ask this. Who is your role model and why? My role model is my sister because after everything she's always been kind. She chooses to be kind, and that is something that I want to embody in the future and that I would like to pass on to other people. Thank you. Okay. So what is your best asset? What do you think? My best asset would probably be public speaking. I am a researcher, and the goal of research is to tell my findings to people so that I would be able to contribute to the society. And if people cannot understand what you're saying, then your research is scrapped and does not help the society at all. And being someone who is very inclined with sciences and research, I can use that asset to be able to reach more people and to give influence to what should be done right. Thank you. We all have weaknesses and strengths, all of us. What are your strengths?
My strengths is the same. It's probably speaking and getting to disseminate what I want to say to other people properly. And having that kind of strength gives me so much influence to tell people what is right and what I think should be disseminated through our society. Okay, so let's move forward. How do you see yourself 5 years from now? 5 years from now, I hope that I graduated college. I hope that I'm doing more research to help our society, and I'm probably studying for medical school. And I'm probably a winner of the Mutiana Musad na Kalaban 2025. So if you would be given this opportunity to ask the judges, we may answer this or not. I just want to listen to it. I just want to hear it. What would be the question? Being veterans in the pageant industry, what would you say is the most important thing that you've learned throughout time? Magaling ate. Laban. Magaling tong. Magaling kainin. So, ang darling yung contact, yung Eye to eye ko. yung konti pang lindig. Angas. Konti pa siguro angas at lindig. Saka hindi nagkakalayo ang inyong skin. Matari ka, darling. Pwede kita pang tricycling from here. Yabang ang kailangan sa kanya. Yung kailangan langunin niya ang mga ano. Do you wanna insure? Ang ganda ng lens. Kailangan pero yung tinilig nila. Walang problema. Basically, walang problema. Magaling ka, darling. So, yun lang, konting lindig, konting astig, konting yabang, yun, kailangan mo mesmerize mo ano ng mga mata towards you. Okay, so yan, nakaraos ang ating Q&A, pero meron pa po. Kahit hindi ko nalang pakukuhanan sa camera, okay? Yeah. Ayan. So, good luck sa iyo. So, siya po ang may hawak dun sa candidate. Siya po talaga nag-handle ng mga candidates on pa man. So, yung sinasabi kasi nila isang araw na, huwag kayo. Makakasama natin sa mga vlogs nating Kirian at mga dramahan sa mga, diba? Sa banda-bandar yan, bahala na. Gisimula na. Abangan nyo. So, sa mga nakahula ng Sandra, ang daming nagulan kaya. Kaya pinahulaan ko. Ang ako po makakasama sa mga susunod ay safe. Ay, naghulaan man din sila. May ilan nakahula? 3 yata yung nakahula. Anything you would like to say? Wait for me. Wala, ganun lang. Bye! Okay pa si Sandra, makakasama natin sa mga araw. Okay po? At sa mga dakdakan natin sa pageants, pwede rin to, Yes! Dakdakan din natin sa mga whatever pa pala. Basta bahala. Thank you, Mare. Okay. So there you have it, ladies and gentlemen. Napalaban tayo ng ating yung interrogation sa ating mga kandidata. Marami pa akong mga ginawa pero hindi ko na nakuhanan yung iba. At sana naman ay manalo ang kandidata ni Sandra kasi ang tagumpay ng kaibigan, tagumpay ng kanyang whatever na ginagawa ay tagumpay din ng mga kaibigang tapat. Ganun lang yan. Okay, so maraming salamat sa inyo lahat. Si Fred Dubato, si Arigato Gozaimasu at mabuhay lahat ng Pinoy sa masulog ng world. Dapat ako pa more and more and more. Thank you.